Okay, a very blessed afternoon to each and every one of us. Right now, ang pamagat po ng ating vlog ay Great is the Lord. Great is the Lord. Okay, great is the Lord. Why? Bakit ito po ang napili kong pamagat? Kasi bibihira po akong magkaroon ng mga pamagat na bago ko i-record ay alam ko na yung pamagat. Great is the Lord kasi great is the Lord. Simple as that. Okay, let me elaborate. Alam po ba ninyo, tayo po mga tao, hindi tayo ginawang robot. 'Di ba? Tayo'y ginawa niya tayong kaangkop niya, yung talagang kawangis niya. Hindi siya yung tipong Diyos na ako Diyos, mataas ako, gagawa ako ng mga tao, pasusunurin ko. 'Di ba? Yung parang, mga tau-tauhan ko kayo, mga ganon. No, hindi po yun. So, ang sabi po ng Bible sa Genesis chapter 1 verse 26, lalangin natin. Nag-uusap po ang Trinity dito ha. Hindi po kausap ng Diyos ang mga anghel kasi ang mga anghel po ay created beings. Okay? So, ang nag-uusap po tatlong persona sa iisang Diyos, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay? So, makikita po natin ang sustansya ng kanyang biyaya pag nakita po natin yung katotohanan na tayo hindi na tayo ginawang robot. Nandun po yung ninanais niya na magdesisyon tayo para sa kanya. So napakaganda pong ma-realize ng mga tao, lalo na po yung mga hindi pa nakakakilala kay Lord Jesus. Tayo po ay may kalayaan. Alam niyo po ba, dahil may kalayaan ka, nag-ooperate ka sa kung ano yung nais mo. Hindi po ba? Pero, hindi yun ang tunay na kalayaan. Merong mas malalim na kalayaan na binabanggit ang Biblia sa Galatia 5:1. Ito po yung tipo ng kalayaan na kapag ka nakuha mo, ikaw ay tunay na magiging malaya. Kasi may mga kalayaan tayo dito sa mundong ibabaw na akala mo malaya ka, you're doing it your own way, you're doing it by yourself. Ayaw mo pakialaman ka. Pareho po tayo, ganyan din po ako. Pero merong isang klase ng freedom na kapag ka nasa sayo na, talagang mararamdaman mong ikaw ay totoong malaya. Dahil ang naglalang sa atin ay truly a great God, a great Lord. That's the Lord Jesus Himself. Sabi ng Galatia 5:1, if anyone is in Christ, he is free indeed. Diba? So, pinalaya na kayo ni Kristo, kaya wag na kayo magpaalipin pang muli. So, ibig sabihin, meron tayong iniisip na parang sa mata natin malaya tayo, pero ang totoo, hindi pala tayo totoong malaya. Tulad ng kasalanan. Diba? So, marami po akong kakilala. Talagang, hindi po ito pangungundem, pero talagang meron silang sariling lakad. Sabihin na po nating lakad ng mundo, lakad ng daigdig, because they want it that way. Parang Backstreet Boys lang, I want it that way. Parang ganon. So, meron po silang katotohanan sa kanilang sarili. Ito ang gusto ko, ito ang ganon ko, ito ang ganon ko. Pero, it doesn't follow na yun ang tama o yun ang absolute truth, na yun ang absolute freedom. Kasi ang totoong freedom matatagpuan lamang kay Jesucristo, kay Lord Jesus. At ang pinakamaganda po rito, kaya nasasabi natin great is the Lord, dahil sa kabila ng kanyang kapangyarihan, hindi tayo ginawang robots. Tatandaan po sana natin, including me. Nagdesisyon tayo kay Jesus, we accepted Him, we believe in His finished work, pero alam po ba ninyo, sa lalim ng kanyang biyaya sa atin, yung pananampalataya natin na yan, galing pa rin po yan kay Jesus. Si Jesus pa rin po talaga ang pinagmulan ng lahat. Wala tayong anumang pwedeng ipagmalaki. We cannot tell Jesus na, nanampalataya ako sa iyo ha, pinili kita. No, lahat po ng yan dahil pa rin sa kanyang biyaya. I believe in the doctrine of election. predestination na tinatawag dahil sa kanyang lawak
Dahil sa kanyang kapangyarihan, nakita na po ni Lord Jesus kung sino yung mga magiging mananampalataya niya. Noon pa, bago itatag ang sanlibutan. Ang Diyos po ay hindi sakop ng time. Hindi po siya sakop ng oras natin. Kaya, meron tayong mga hindi pa rin kayang ipaliwanag. Meron pa rin po mga bagay sa mundo na alam natin limitado tayo. Di ba? So may mga bagay pa rin sa mundo na limitado na maalaman ng kaalaman ng isang individual na taong, ordinaryong taong kagaya natin. Ang Diyos po natin sobrang lawak. At sa sobrang lawak niya, binanggit sa Deuteronomy 29:29, ang mga bagay na hayag, pwedeng malaman ng mga tao. Ngunit yung mga bagay na hindi hayag, sa Panginoon lang yon, sa Diyos lang yon, hindi ba? So, yan po ang lawak ng Panginoon. Lawak ni Lord Jesus. Hindi kailanman ito magagrasp o mapafathom ng finite mind ng mga tao. Sapagkat ang mga tao na kagaya natin ay creation lamang. At ang Panginoon being the Creator, He is great. At lalo siyang naging great nang hindi niya tayo ginawang robot. Hindi niya tayo ginawang sunod-sunuran. Kaya yung mga nananampalataya kay Jesucristo, o should I say, mga naglagak ng pananampalataya sa Kanya, binigyan ng buhay na walang hanggan. By decision, they believe in His finished work. Ngayon naman, yung mga taong napahamak, choice po nila yon because they rejected the free gift of the Lord Jesus Christ. So doon nakita ko talaga yung kamangha-mangha ang Lord. Hindi siya gumawa ng robot. Gumawa siya ng kawangis niya. Diba? Sapagkat si Jesus po ay may puso rin po tayo na pwede natin gamitin para manampalataya tayo sa Kanya. Amen. So napakalalim po ng Panginoon. Kaya truly, tulad ng pamagat ng vlog na ito, great is the Lord. Bye-bye.